Bakit ka pinapauwi ni Nanay Lorna? Po, hirapan po ako daw. Nagdi-decide ka ngayon na ikaw ay uuwi. Pinahihirapan ka ba namin? Opo. Ano nga kaya ang dahilan ni Ninita at nagdesisyon na itong umuwi? Ito ang nakakalungkot na balita na aming nalaman. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon ay November 2 at nakabalik na ako dito sa Laguna. And kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga biyahe? Saan naman po kayo pumunta ngayong undas para sa mga pagdalaw sa ating mga mahal sa buhay at mga kababayan nating namayapa na. At yung iba ay pabalik na rin ng Metro Manila at kung saan mang probinsya kayo nang galing. Hello, kamusta po kayo? At sa mga kababayan nating OFW, hello po sa inyo. At sa lahat ng mga kababayan all over the world, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, at bago ko simulan yung topic natin for today's itong vlog na ito, ay gusto ko muna ulit paalalahanan ang lahat na mag-ingat sa mga scammer dahil malapit na po ulit ang Pasko. At kahit nga hindi magpapasko ay napakaraming mga manluloko ngayon. Especially po sa aking account na nagpapanggap na sila ay si Pugong Biyahero o partners ng Pugong Biyahero or staff ng Pugong Biyahero. Again, muli kong paalala na palagi kayong tumingin sa Facebook page ng Pugong Biyahero. Sa Facebook po ito, hindi sa YouTube. Okay, para hindi magkalituan, lalo na yung mga senior nating mga manonood. Pag sa YouTube, tayo po ay mayroong 3 milyong subscriber mahigit, 3.6 million. So dito hindi masyado kasi madali lang matrace at hindi dyan gaanong nakakakuha ng mga scammer. Kumbaga hindi dyan nakakapag-message. Kundi dito sa Facebook, ito ang Facebook namin, paulit-ulit ko pong sinasabi na ang Facebook page ng Pugong Biyahero, yung pong nasa screen nyo na may 2 million followers, 2.1 million followers, yan po yung legit at yan lamang po kayo mag-message, okay? Yung mababa ang followers, wag po kayong maniniwala doon, okay? Yun po ay mga scammer. Una, kapag may nag-message po sa inyo na sila ay nagpapanggap, ganito po ang sasabihin sa inyo, sa Pugong Biyahero po ito, Nay, kamusta kayo ate? Kayo po ay napili ng Pugong Biyahero. Kung may laman po ang inyong GCash, ilan po laman ang inyong GCash, dudublihin po namin bilang papremyo. Wala po kaming ganon, okay? At hindi po kami nanghihingi ng GCash number. Ang gagawin po nila ay, sasabihin po nila na kayo ay nanalo, titriplihin, dudublihin, o ilang pang mga matatamis na salita ang sasabihin nila para po kayo ay ma-scam. Kapag ibinigay nyo po ang inyong GCash account, kukuha po ang laman ng inyong GCash account. Paano po nila yung ginagawa? Kapag binigay nyo po ang inyong GCash account number, sasabihin po nila, Ma'am, ate, nay, tay, kuya, may nag-send po ba sa inyo na OTP? Ano po yung OTP para ma-send ko na sa inyo yung inyong pera? Huwag nyo pong ibibigay ang OTP kung kayo po ay nagdadalawang isip o naguguluhan at talagang wala po kaming ganun. Kapag ibinigay nyo po ang OTP, automatic nang makukuha ang laman ng inyong GCash account. Pagdating naman din po sa Pugong Biyahero or PB Team Solar, ito lamang po ang numerong inyong tatawagan. 0931-4242-37. At yung mga bank details na nakapangalan po sa akin ay BDO at Bank of Commerce lamang. At GCash, ito po yung number ng GCash at PayMy account, 09322832-495. Yan lamang po. At kapag mayroon po kayong pinagsendan ng maling page na inyong ma-orderan, ito po yung legit naming account ng Pugong Biyahero or PB Team Solar. Yan nasa screen nyo po, no? Yung may 111,000 followers. So, at nadadagdagan po yun araw-araw. So, dyan lamang po kayo magme-message ng inyong order. At kapag kayo po ay na-scam,
hindi na po namin kasalanan dahil paulit-ulit po ang aming ibinagbibilin at sinasabi po sa ating mga viewers. Ano po, wag po kayong maniniwala kapag hindi ang pangalan ko mismo ang naroroon sa bank account. Kailangan ng bank account, Paul Joseph Tesalona. Wag po kayong magbabayad kapag ang ginamit niya ay Cebuana, no? Cebuana na account ng gagamitin niyo yung pangalan ko, which is Paul Joseph Tesalona. Hindi po kami doon nagpapasend. Again, ang payment po ay through BDO account o Bank of Commerce ko at GCash Paymaya na may numerong or account number na 093228329495. Ito po sinasabi ko bago pa lang dito sa video para hindi nyo na po, para mas marami na makapanood bago pa natin simulan yung ating topic. Kasi marami po talagang maluloko at hindi lamang po dito sa akin, kundi sa iba pang mga may platform, charity vlogger, at kung sino-sino pa pong mga mayroong social media account na na-scam. Okay? Sana po ay naliwanagan kayo para at least makatulong din kami sa inyo. Kami naman po ginagawa namin yung part namin o lahat ng aming makakaya. Mahirap po talagang i-trace. Ilan ang beses ang aming reklamo, mapas, cybercrime o what, pero matagal po ang response. I don't know bakit ganyan dito sa atin. Anyway, para mag-ingat na lang po tayo, intindihin niyo po yung sinasabi namin para hindi na po ito mangyari pa. Okay, ito na po. Ito po yung topic natin for today's bago natin simulan. Again, kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag niyo po kung kalimutang mag-subscribe at sa lahat ng PBT. Okay, ito po yung topic natin for today's mga kababayan. Nangyari na nga po at napanood ninyo na si Ninita ay gusto nang umuwi. Hindi ko po alam paano nangyari yun. At napanood ko lamang doon sa vlog at sa video call nila ate ay gusto nang pauwiin din ni Nanay Lorna at ito naman si Ninita ay gusto na rin niyang umuwi. Ngayon, para mabigyan linaw at ako po ay na-stress din, no? Na-stress ako bakit gusto nitong umuwi nitong bata, ano ba, may pagkukulang ba kami? Mag-explain ko lang din yung side natin at explain din natin yung side ni Ninita. Mamaya kausapin ko kung bakit gusto niya nang umuwi. To make it clear mga kababayan, no, mula nang dumating dito si Ninita ay never naman po namin silang pinabayaan, silang tatlo o silang dalawa lang noon ni na Maylin dito. And aside from that, si Ninita po dati ay may sponsor na si Tita Telma at 2 years lang po yun. So after 2 years, yung pera na tulong niya ay wala nang kasunod yun at pinagmalaking pinagpapasalamat ko. So, si sponsor natin. And sa ngayon, ang nagsusustento po sa pag-aaral ni Ninita and other expenses na Maylin ay kami na po. Ako na po. So, kami na ng pamilya ang tumutulong sa kanya. So, hindi ko alam bakit kailangan niyang umuwi. Ano ba yung dahilan? Maaring nahihirapan daw yung bata when it comes to pag-aaral. And other side, na gusto po namin malaman kasi importante nyo po itong malaman dahil kabahagi po kayo namin kung paano natin nakilala si Maylin at kung paano natin siya dinala dito from Katutubo doon sa bundok ay dinala dito sa Laguna or dito sa Luzon. At masakit din para sa akin no, na ganun yung kanyang desisyon at siyempre sa aming pamilya dahil tinuring na po namin siyang anak at pamilyang-pamilya ang turing namin sa kanya. So, ngayon gusto kong malaman sa kanya at alam kong gusto niyo rin po yung malaman para magkaintindihan tayong lahat. At kapag nakausap ko ito, ay para ma-share namin sa inyo. At bukas ako po ay nasa Davao na at mga ilang araw po akong hindi nakapag-vlog. Ay lilipad na naman ako pa Davao at una kong pupuntahan si Nanay Lorna para mas maintindihan natin ano ba talaga ang nangyayari. Bakit gusto nang umuwi ni Ninita? Happy birthday! Okay, so maistorbo ko sila. So, happy birthday again. So, nag-celebrate na po siya ng birthday ng nakarang araw. Yan, ito panoorin niyo po yung birthday niya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, wish ko kay Ninita. Wish, dali na. Wish. Oh, wish mo kay Ninita. Naya, message. Happy birthday po pa. Ano pa? Thank you. Ikaw, Russell.
Russell. Birthday next. More birthday ko kami. Sana Oh. Sikaw naman, ano, Mylene. Ah. Happy birthday, Nick. At sana magpang-birthday sa buwan mo. Sana, labanan mo yung mga mga lungkot na, siyempre malulungkot na tayo ngayon. Wish ko sa'yo na makaya mo at mag-aral ka ng mabuti. Ilang taon na si Ninita? Tawan-tawa inayo. Ayan. 16 na si Ninita. 16 na si Ninita. Ayan. Wala po kasi dito si Bongahero. Wala si Tito Herzo. Sa probinsya po sila kasi nga undas na po bukas. Nakalimutan pa yata ni Daddy Paul na birthday mo kasi last year po ang birthday niya tayo November. Ngayon, na dumating yung PSA niya, October, or may correction, October 31, 2008 po. Yun yung tamang birthday ni Ninita. At ang wish ko syempre kay Ninita, ayan, stay healthy and beauty at sa mga, ayan, ang wish ko kay Ninita ay patuloy na mangarap na. Huwag ka mawawala ng pag-asa, laban, o huwag panghihinaan ng loob. Kapag hindi, kala mo hindi mo yung pag sa loob mo hindi mo kaya, laban lang, ha? Kaya mo yan, ha? O pag nahihirapan, sikapin mo, no? Kasi yun yung challenge sa'yo, no? Walang mahirap na hindi nalalagpasan, ha? Tatandaan nyo ka, ha? Laban lang, mag-aral na mabuti, para paglaki, may magandang bukas. Diba? May magandang kinabukasan. At, ayan, happy birthday po kayo. Wish namin, mahal na mahal ka namin at ng buong PBT. Okay, happy birthday! Ang aming Barbie. Ayan, at saka thank you po pala kay Mamueng na nagbigay kay Ninita ng Barbie cake. Thank you po, Mamueng. Thank you po. Ayan, thank you. Ayan na, kain na. O, ayan na, kainan na. Kami lang po kasi. Ayan. Ito po, ayan. Ito po yung wish ni Ninita. Paa daw. Hello. Ahoo. Ayan, crispy pata. At nagsangyup-sangyup sila. Ayan lang po yung parang dinner, lang po namin party kay Ninita. Ayan. At BG lang sila. And then pasta. Yan po yung niluto namin kanina. Yan yung mga wish ni Ninita. At ice cream, syempre di mawawala. Ang gelatin na niluto ng Maria. Ayan, thank you. Napanood ko yung video at pinapauwi ka na daw ni Nanay Lorna. Bakit ka pinapauwi ni Nanay Lorna? Kasi po, hirapan po ako daw dito. Nahihirapan ka dito? Okay. Lilinawin ko lang kung nahihirapan ka dito? Nahihirapan saan? Sa pag-aaral. Okay. Nahihirapan daw po siya sa kanyang pag-aaral. Ang sabi po ni Ninita ay nahihirapan daw po siya sa kanyang pag-aaral. Okay. So from the start po kasi, noong kinuha ko si Ninita at pinaalam din ng magulang niya, ni Nanay Lorna at ng kapatid niya, na si Ninita po ay talagang yung kakayanan ng bata. Okay. Saan ka nahirapan sa pag-aaral? Nung dumating po dito si Ninita, hindi po yan nakakabasa. Wala po siyang alam magbasa, ni isulat ang kanyang tamang pangalan, at yung iba pa. Pero nung nag-aral na siya dito, nag-transfer siya dito, grade 4. Grade 4 po siya. Doon, unti-unti namin siyang tinuruan hanggang sa naging marunong na siyang magtagalog at paunti-unti nakakabasa. At binigyan din po siya ng pagkakataon ng ate ko na talagang matutukan. Kumuha pa po kami ng iba't ibang tutor niya at isinasali din siya ni ate sa mga tutorial, minsan summer year class or something ganon. Tutorial program, naglasal pa po yan.
pinagkumon pa namin para maano yung mathematics niya at yung ibang kakayanan niya. At magpasa hanggang ngayon na siya po ay grade 6 na, ay nasa special ano pa rin siya na school. Nung mga katulad niya na hindi nakakapagbasa ay natuturuan siya ng maayos at nakakapagbasa na kahit paano. Okay, ngayon ba nakakapagbasa ka na? Nakakapagbasa na naman siya. So, ano yung nagpapahirap sa'yo dito sa pag-aaral? Saan ka nahihirapan? Ano pa? Math. Ano pa? Mape. So, dahil nahihirapan ka ditong mag-aral, kaya nagdi-decide ka ngayon na ikaw ay uuwi. Yun yung dahilan mo. Nahihirapan ka ditong mag-aral, kaya ka uuwi. Okay. Bukod doon, ikaw ba ay nahihirapan dito? Pinahihirapan ka ba namin? Mayroon ba kaming ginawa sa'yo? Si nanay at tatay? Si Sinea? Si Ate Russell? Si Mylene? Wala. So, ikaw lang ang gustong umuwi. Dahil nahihirapan ka sa pag-aaral. Okay, bakit? Kapag umuwi ka doon, sa tingin mo matututo ka ng... Sa tingin mo ay matututo ka? Matututo ka doon? Doon hindi ka mahihirapan? Okay. Ganito yun, Ninita. Explain ko sa'yo, ha? Yung natututunan mong pag-aaral dito, iba doon sa matututunan mo doon. Although parehas lang yan ng curriculum eh. Dito kasi natututukan siya at makakapag-aral kang mabuti. Kapag umuwi ka, doon ka nag-aral, doon sa school na pinasukan mo dati, hindi na ganun yung treatment sa'yo. Okay? Kung ano yung matututunan mo, base na lamang sa kakayanan mo, no? Ang teacher, magtuturo, nasa harapan, nasa may blackboard, kailangan mong makinig. Kung hindi mo naintindihan, yung teacher mo, maaring hindi ka na matanong. Yung mga isusulat mo, yung babasahin mo, hindi palaging ganun ang tuon ng teacher para sa'yo. Dahil sa dami nyong nag-aaral. So, pag umabsent ka doon, okay lang. Maaring a-absent ka doon dahil wala kang baon. Babalik ka ulit doon sa dati. Walang baon, walang almusal. Minsan isang beses lang kumain. Yun yung mararanasan mo ulit na lalong magpapahirap sa iyong pag-aaral. Gugustuhin mo pa rin umuwi? Ha? Gusto mo na talagang umuwi? Nakapag-desisyon ka na uuwi ka. Ayaw mo na ba kaming makasama? Ayaw mo nang makasama si Mylene at Russell? Hindi po ganun. Bakit uuwi ka? Kasi po, paano sabi sa mama uwi daw? Pauwiin daw. So, nakikinig ka kay mama mo kaysa sa amin. Bakit gusto mong sundin si mama? Bakit gusto mong sundin si Nanay Lorna at hindi kami? Ha? Bakit si Nanay Lorna ang susundin? At hindi mo iniisip yung pag-aaral mo? Gusto mo lang sundin si Nanay Lorna? Takot ka ba sa kanya? O baka naman may gusto ka pang tumatakbo sa isip mo na talagang gusto mo lang umuwi? Yung gusto mo yung naalwanan ka lang sa pag-aaral? Yung madali lang? Pag umuwi ka doon, ito yung mangyayari sa'yo ha. Pag umuwi ka at nag-decide ka at pinili mo talaga doon, okay? Yung naranasan mo dati, possible na maranasan mo ulit. Walang baon, walang kain. Gusto mo ba yun? Ha? Gusto mo yun? Ang layo ng sito nyo. Lungkadang. So, titira ka dito kay ate mo sa Pamantawan. Marami ding pamilya yun. Ang pagkain,
kamote, papayat ka ulit. O, mapapabayaan yung ano mo, pati yung pag-aaral mo. Gusto mo pa rin umuwi. Gusto mo na umuwi. Ay. Ako mga kababayan, wala kasi kaming magagawa kung inong gusto ng bata. Kasi baka, nandito siya, tumatakbo din yung ibang isip niya. Pero hanggat maaari, gumagawa kami ng paraan na baka magbago pa yung isip. Kung uuwi ako ngayon, uuwi ako bukas ng Davao, sasama ka na? Next year po. Next year, uuwi ka na? Pagkapasko o pagkatapos ng pasukan mo? Pagkatapos ng? Closing. Pag-closing, doon ka na mag-aaral. Okay. At least medyo malayo-layo pa yon. Pero, hindi magandang sa amin. Siyempre, inalagaan namin tong bata. Dito na siya, nakilala niyo, naging maayos. Tapos, all of a sudden, biglang nag-decide siya ng ganun. O baka naman kinakawawa ka nila, Maylin. Ni Russell. Hindi? Ni Ninita. Ay, ni Nea. Nea. Tika. Busy si Ate Nea. Hindi tayo naririnig. Okay. So, next year, sabi mo, doon ka na uwi. Ay. Medyo malayo pa naman po yung mga kababayan, no? Pero, buo na ba yung decision mo? Nauwi ka na doon? Ako po. Hindi po ito prank mga kababayan dahil napanood nyo naman na ito doon sa kay Nanay Lorna at siya din naman yung nandito ngayon nagde-decide na siya ay uuwi na. Kaya nililinaw ko lang din po sa inyo, no, na hindi ito pa-prank lang. Okay. Pag umuwi ka doon, siyempre yahatid kita. Pero ito yung isang bagay na mangyayari sa'yo kapag umuwi ka doon. Okay? Na maaaring matutunan mo din. No? Kapag umuwi ka doon sa inyo, hindi na kita pababalikin dito. Okay? Ibig sabihin, kaya hindi na kita pababalikin, dahil ayoko na maulit yung ginagawa ng ating mga estudyante na pag-aaralin namin tapos uuwi lang pala. No? Naintindihan kita kasi yun yung kakayanan lang nitong bata. So, ang worried ko lang, syempre, yung magulang din niya, mamaya pag-asawahin lang. Paano kung pag-asawahin ka ng nanay mo? Ayaw mag-asawa. Paano nga kung pag-asawahin ka, wala kang magawa? Anong gagawin mo? Doon ako titira sa kapatid ko. Doon ka titira sa kapatid mo, kay Ate Nida. Pigasuan po. Pigasuan. Ang layo nun. May kapatid ka sa Pigasuan? Hindi po. Doon po nakasama. Yung kapatid mo. Ang layo ng Pigasuan. Ay, itong batang ito. So, kaya naman po hindi ko na siya pababalikin dito. Dahil gusto ko nga na ma-realize niya yung mga bagay na nagawa niya na desisyon. Maaring may gusto siyang pero para hindi na matulad dun sa iba dahil ayokong Ito naman, kaya natin ginagawa ito para sa kanya para po siya ay matuto. Pag umuwi ka, hindi ka na makakabalik, naintindihan mo. Kasi alam mo kung bakit hindi ka na makakabalik. Syempre, doon na yung pag-aaral mo. Magpapalit-palit na naman tayo ulit ng mga minors ka. Mahirapan na naman tayo, babalik ulit tayo doon sa dating permit to travel.
dadaan ka ulit namin ng DSWD. Kasi, ibig sabihin, binabalikan na namin doon. Kaya ang ibig sabihin ko doon sa hindi ka na makakabalik agad, yung permit. Babalik ulit tayo doon. Napakahirapan naman noong kumuha. Oh. Halimbawa, ikaw naka-4 na buwan na doon. Tapos sasabihin mo, ayoko na, babalik na ako. Dadaan na naman tayo sa permit. Kasi, ta-turn over muna ulit kita sa DSWD na ikaw ay babalik na sa iyong mga magulang. Kaya hindi ka agad makakabalik na. Ngayon, tatanungin kami ng DSWD, o bakit pa bumalik si Ninita? Anong nangyari? O, syempre, ilalagay din namin explanation doon na kaya babalik ka na dahil nahihirapan ka ditong mag-aral. Pero medyo malayo pa yun, malay nyo magbago isip. Just in case na hindi magbago isip, wala tayong magagawa. Decide na siya, uwi na daw siya. Wala na tayong magagawa. 1 year, next year daw, uuwi na siya. Tama? Closing, uuwi na daw siya. Hindi sa akin galing yun, ha? Sa kanya. Okay? Hindi ito prank kasi napanood natin dun sa tumawag. Hindi po kami nagpa-prank dito dahil nung nakaraan pa ito uuwi na si Ninida next year. Maiiwan na lang kayong dalawa. Ngayon, gusto kong malaman sa inyong dalawa, baka kasi natatakot lang to sa akin Pinapahirapan ko ba kayo? Pinapahirapan ba namin kayo? Hindi po. Okay. Kasi para malinaw lang dun sa mga kababayan natin kasi yung sinabi naman niya nahirapan siya sa kanyang pag-aaral. Nea, pinapahirapan mo ba siya? Okay. Anong turing mo kay Ninita? Kapatid. Hag mo nga siya. Paano yan? Uwi na siya. Ha? Mamimiss mo siya? Ba't naiyak ka? Hindi. Paano yan? Uuwi na daw to. Maylin. Hindi ko alam sa kanya kung ano po yung desisyon niya po. Hindi ko naman din po siya mapigilan. Anong gusto niya? Kung anong gusto niya. Opo. Nakausap mo si Nanay Lorna? Opo, nakausap ko po. Tapos, kasi po nung tumawag po si Nida sa kanya. Tapos sabi po ni Ninita, ate gusto ko nang umuwi dyan kasi na-miss daw po niya yung mama niya. Kaya yun, na sinabi din ni Nida kay Nanay Lorna. Kaya yun, sabi na ni Nanay Lorna, pauwi na lang daw po si Ninita. Di ba pag Pasko naman, usapan natin magbabakasyon dito ang nanay mo. Malapit na, ang bilis nga, di ba? Opo. Pasko na ulit, nandito na ulit ang nanay mo. Tama si Russell, ang bilis nga lang daw ng panahon. Saglit lang, makakauwi na din ito, tsaka ito. Russell, nag-decide na siya umuwi. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ilang buwan pa kayong pagsasamahan pero nakapag-decide na siya na uuwi. Sana nga po bago pa hindi na talaga. Babago pa, hindi na. Hindi ko alam. Pag natulog po kami, lagi po namin yung tinatanong kung uuwi daw po talaga siya. Sabi niya uuwi daw. Uuwi talaga. Tuwang-tuwa pa po siya Tuwang-tuwa pa talaga siya. Hindi ko sa bakit lagi nakagiti yan. Malayo-layo pa yun, baka magbago pa isip. Pero kung uuwi talaga siya, wala na tayong magagawa. So, maiiwan kayong dalawa dito ulit. Lagi ako naiiwan. Kasi ayokong maapektuhan din itong dalawa pag umuwi ito Pero pag umuwi, wala tayong magagawa. Yun ang desisyon niya. Okay? So, gusto ko lang din linawin sa inyong dalawa. Huwag kayong maano ba sa pag-aaral. Huwag kayong panghinaan ng loob. Nakapatatlong taon mo na ito. Ikaw na, ilang buwan ka na. So, ayoko na darating yung punto na kayo ay hinto, uuwi. Pag umuwi doon, alam nyo na anong mangyayari pag umuwi kayo doon?
Babalik po sa dati. Babalik sa dati. Mahirapan ulit. Mahirapan ulit. Gusto niya yon? Hindi po. O, iwan, bakit si Ninita parang gusto niya yon? Bakit gusto mong mahirapan ulit? Siguro wala pong alagaan pamangkin ko po. Yan na naman. Ay, oo. Hindi kasi, Ninita, tanggalin mo na yung tradisyon o yung kinagisnan. Hindi ko naman inaano yung mga katutubo dahil yun yung inyong naging tradisyon na kailangan ikaw yung nag-aalaga ng pamangkin. Iisipin mo yung pamangkin mo. Paano ka? Wala akong mararating sa buhay pag ganyan lang. Kita mo, sabi ni Ate Russell, wala kang mararating sa buhay pag yan lang. Pag ganyan. Dapat unahin mo muna ang pangarap mo bago ka tulungan mo sila. Para pagdating ng panahon, matulungan mo sila pag makatapos ka ng pag-aaral. Kita mo? Dapat ganon. Kasi pag inisip mo yung pamangkin mo, pare-parehas na ganon yung buhay ninyo. Parehas lang yan. Parehas lang yun. Hanggang patuloy. Hindi ko naman sa inaano po yung mga katutubo dahil alam nyo, yung experience ko at alam din ito. Maghapon lang tayo, nakanganga, nakaganyan. Mag-aantay tayo ng kamote. Pwede namang mabago yun. Kaya ka nga dinala dito para makatapos eh. Pag uuwi ka dun, pag babantayan mo lang yung pamangkin mo, walang magbabago sa'yo. See? Ikaw kahit alam namin na ganyan lang kakayanan mo, pero pag nag-matured ka na ng matured, maano mo yan? Malalampasan mo din yan. At least nakatapos ka, may trabaho kang makukuha. Doon, makita kita, mayroon ka na naman daladalang sa likod. Ano tawag doon? Liyang. May daladala ka namang kamote. Magtatanim ka, nakatapak. Mabubulok yung kuko mo. Gusto mo yun? Minsan nasasabi namin, baka pagka-uwi, may anak na siya. Sina mo, bibisita pa naman niya mga din. Mamaya may anak ka na daw. Kasi po si Christine nga din po nag-asawa na eh. Tapos uwi ka rin. Tignan mo si Christy, nag-asawa na. Nag-asawa na? Opo. Ay, naku po. Pa daw po. 3 araw pa po. See? Yun yung ayaw namin. Wala eh. Kaya, gusto ko din namin sa inyong dalawa, huwag kayong uuwi Kapag umuwi, wala nang babalikan. Opo. Wala na. Hindi po kami Lalaban po kami. Laban Opo. So, magbabago pa yung isip. May may ilang buwan pa. Baka magbago pa isip nito. Kakausapin ko ang nanay mo bukas paglapag na lapag sa Davao. Aawayin ko yung nanay mo. Pag nagbago ang isip, okay, good. Pero pag hindi, wala na tayong magagawa. Babalik ulit sa dati. Kung paano kita nakilala noon, yung dadatnan mo doon, ganun ulit. Pinagkaiba lang, may bahay kayo na maayos na. Pero yung pagkain, yung Tawa lang ito. Mag-iisip pa po yan. Makakapag-isip pa yan. So, yun nga lang, pag talagang yun ang desisyon niya at ang desisyon ni Nanay Lorna, wala po kaming magagawa kasi sila yung parents at desisyon ng bata. Ayaw naman namin silang pigilan man namin. Wala namang yung nasa sa isip at puso nila yung pag-uwi. Wala tayong magagawa. Pero maraming manghihinayang sa iyo. Tsaka maraming malulungkot para sa iyo. Kapag ikaw umuwi doon, hindi ko na yun iba-vlog. Yung pag-uwi lang na para makita nila na uwi ka namin. Pero yung susubaybayan pa yung buhay mo, hindi ko na yung gagawin. Dahil ayoko na makita ng mga taong nanonood yung dinadanas mo. Malulungkot sila. Dadalawin kita. Alam mo, marami akong pinupuntahan, hindi madalas. Tutulungan kahit paano. Pero yung hindi ko maipapangako na yung palagi na kasi ang dami nyo. Ang dami mong papakainin ng nanay mo. Uuwi ka doon. Hindi ko naman sinasabi na makadagdag ka pa, pero
natural, anak ka. Dagdag ka ulit doon sa responsibilidad na sana ay hindi inaano ng nanay mo. Madadagdagan yung pagkain. Yung iisipin ni Nanay Lorna. Ewan ko kay Nanay Lorna, ba't di nag-iisip? Kasi yung mga pamangkin niya na kasi obligasyon ng Nanay Lorna, yung namatay po niyang anak. Ewan ko dun sa asawa ng kapatid mo, ay wala rin po siguro ang trabaho. May asawa na po. May asawa na. Ay, Diyos ko po. Kaya itong bata na pabayaan. Kaya kay Nanay Lorna po nakakaano. O uwi hindi. Oh, ayan. Pag-iisipan daw po niya. Ayusin na. O sige mga kababayan, medyo mabigat eh. Mabigat pa yung ng bata. Basta ang advice ko sa'yo, piliin mo ang edukasyon. Tsaka mo muna piliin yung pamilya mo doon kapag nakagraduate ka na. Ngayon, isang tabi mo muna sila dahil malalaki na sila, kaya nila yung sarili nila at sanay sila sa ganung buhay. Ikaw ang kailangang mag-aral dahil kapag nakagraduate ka, doon mo sila matutulungan. Ngayon, kapag ang pinili mo ay ang pag-uwi, sama-sama kayo na ganun pa rin ang buhay. Naintindihan? O sige po mga kababayan, makakapag-isip pa ito. Sige po mga kababayan, kakausapin ko na lamang po si Nanay Lorna bukas. Salamat po. God bless. Bye-bye tayo. Bye-bye. Bye po. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Malapit na ang Christmas mga kababayan. Baka gusto niyo po mag-order ng solar Christmas light na may 50 meters long, waterproof and good quality. Pwede na po siya pang indoor at saka outdoor. Para po makasigurado na kayo ay mapupunta sa legit na account ng PB Team Solar, hanapin lamang po ang mayroong 114,000 followers o tumawag sa 09311 424237. Salamat po. Order na.